Okay, pag-usapan natin ang isang napaka-controversial na issue, ang war on drugs sa Pilipinas. Sa isang panig, may mga datos na nagsasabing naging matagumpay ito. Pero sa kabilang panig, may mga kwento ng karahasan at takot. Ngayon, susubukan nating suriin ang magkabilang mukha nito para masagot ang isang napakahalagang tanong. Saan nga matalaga tayo dinala ng gyerang ito? 2.7 billion pesos. Grabe no? Ganyan kalaking halaga ng shabu ang nasabat sa iisang operasyon lang. Malinaw na patunayan kung gaano kalaki ang problema natin sa iligal na droga. Pero at the same time, nagtatanong din tayo, kung ganito kalaki ang mga huli, bakit tila hindi pa rin ito natatapos? So, unahin nating tingnan yung panig ng gobyerno, kung saan malinaw ang kwento ng tagumpay. Sabi ng Philippine National Police, bumaba raw ng mahigit 15% ang mga major crimes tulad ng pagpatay, panggagahasa at pagnanakaw. Para sa kanila, ito na yung pinakamatibay na ebidensya na gumagana ang kanilang estratehiya at nagiging mas ligtas ang mga kalsada. At dito na nga papasok yung malaking tanong, di ba? Kasi kung bumababa ang krimen, bakit parang mas lumalakas pa yung mga batikos? Bakit tila mas lumalalim yung hidwaan sa isyong ito? Yan ang aalamin natin. Okay, unang-una nating silipin yung mismong diskarte ng kampanya, yung strategy na naging ugat ng matinding kontrobersya. Dito kasi natin makikita yung kumbaga disconnect. Sa isang banda, yung batas natin, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang sinasabi ay rehabilitasyon, tulungan natin ang mga biktima. Pero sa kabilang banda, yung naging katotohanan sa lansangan, yung Operation Tokang, ay nauwi sa karahasan, lalo na sa mga mahihirap na komunidad. At para lang malinaw tayo sa lahat, ano nga ba itong laging naririnig na extrajudicial killing o EJK? Well, simple lang. Ito yung pagpatay na hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. At ito mismo ang nasa sentro ng lahat ng kritisismo laban sa war on drugs. Ito yung opisyal na bilang. Ayon sa Philippine National Police, 5,526 ang namatay sa mga operasyon kontra droga hanggang 2020 po. Ito yung numero na madalas nating maririnig mula sa gobyerno. Pero, heto naman ang estimate ng mga local human rights groups para sa parehong panahon, 27,000. Sobrang laki ng agwat, di ba? Dito pa lang makikita mo na kung gaano kasalungat ang mga pananaw sa kung ano ba talaga ang nangyari. Nasaan kaya ang katotohanan sa pagitan ng dalawang numerong yan? Siyempre, para sa arkitekto ng pulisaya kay dating Pangulong Duterte, malinaw ang resulta. Sabi niya, naging epektibo ang kampanya sa pagsupo sa problema ng droga sa ating bansa. Period. Pero hindi naman lahat sang-ayon. At hindi rin basta-basta ang mga kumukontra. May investigasyon ng International Criminal Court para sa crimes against humanity. Yung United Nations, laging may sinasabi. At dito mismo sa Pilipinas, may mga human rights lawyers na lumalaban sa Korte Suprema. So this is a very serious challenge. Okay, so iwanan muna natin saglit ang mga numero at legal na usapin. Punta naman tayo sa sinasabing tunay na larangan ng digmaan, yung mga komunidad at yung mga problemang panlipunan na ugat ng lahat ng ito. Malakas tong paratang na to. Isang gyera laban sa mahihirap. Nagmula ito sa obserbasyon na, karamihan sa mga biktima ng kampanya ay galing sa maralitang sektor. Sinasabi ng mga kritiko na imbes na atakihin ang ugat ng problema, tulad ng kahirapan, ang tinatarget ay yung mga nasa ibaba. Pero may alternatibo ba sa madugong pamamaraan? Meron. At ito yung unti-unti ng kinikilala, ang Community-Based Drug Rehabilitation o CBDR. Ang focus nito ay tulong at pagpapagaling, hindi parusa. At ginagawa ito sa loob mismo ng community ng isang tao. At tingnan nyo to, bukod sa pagiging mas makatao, mas practical din siya, mas matipid. Yung gastos para sa isang pasyente sa isang malaking rehab facility, kayang sumuporta ng 6 hanggang 8 tao sa ilalim ng CBDR. That's a huge, huge difference. At higit pa sa anumang numero, may mga totoong kwento ng pagbabago. Gaya ng testimonya ni Carding, patunay na may pag-asa pala sa rehabilitasyon na ang pagtulong, hindi karahasan ang pwedeng maging daan para sa isang bagong simula. Okay, isa pang malaking layer ng problema ay yung tila banggaan sa pagitan ng mga aksyon ng gobyerno at ng sarili nitong mga batas. Kumbaga mayroong problema na nakaugat na sa sistema.
Kung titingnan natin itong timeline, makikita natin yung patuloy na tensyon. Mula sa simula ng Oplan Tokang hanggang sa mga kaso sa Korte Suprema at kahit sa mga bagong panukalang batas, laging may salungatan. Ang marahas na diskarte laban sa mga prinsipyong legal na dapat sana nating pinoprotektahan. At ito ang mahalagang punto. Matagal nang sinabi ng Korte Suprema noong pamang 2008 na may hangganan ang kapangyarihan ng gobyerno. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang isakripisyo ang mga pangunahing karapatan, tulad ng privacy sa ngalan ng kahit anong kampanya. So, ngayong nakita na natin ang iba't ibang anggulo, oras na para pag-isipan natin ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng tagumpay sa giyerang ito. Dito sa ating scorecard, kitang-kita yung dalawang magkaibang kwento. Sa bawat sinasabing tagumpay ng gobyerno sa public safety, may katapat itong argumento tungkol sa libo-libong namatay. Sa bawat claim na sumunod sa batas, may tanong tungkol sa due process at sa investigasyon ng ICC. Hindi ito black and white. At alam nyo ba, maging tayong mga Pilipino, hati ang opinyon. Ayon sa isang survey, kalahati sa atin ang naniniwalang dapat may manangot sa mga namatay sa kampanya. Ibig sabihin, kahit sa taong bayan, hindi ito isang simpleng issue ng tama o mali. At sa huli, iiwan namin sa inyo ang tanong na ito. Ang tagumpay ba ay nasusukat lang sa bilang ng mga nahuli at sa pagbaba ng krimen? O baka naman, ang tunay na sukatan ay ang kalusugan ng ating lipunan? Ang pagpapanumbalik ng tiwala sa batas, ang pagpapagaling sa mga biktima, at ang pagtiyak na ang bawat buhay ay may halaga.